isang binata na punong-puno ng trahedya sa buhay. Ayun nga. Parang tagdat ka na. Hindi Tapos, ano ba yun? Tapos nahati siya sa pagitan ng dalawang daigdig. Daigdig ng mga gising, tsaka daigdig ng mga nananaginip. Tapos, kwento rin ng paano siya na naging bahagi ng mga buhay ng iba't ibang babae. Ito, kabanata. Pamagat ng kabanatang ito. Ang pamagat mo ng nobela ko ay isang pelikula tungkol sa mga larawan ng mga lumang bulalakaw, mga sirang Ferris wheel, mga nakalutang na rooftop, mga putol na overpass at mga wasak na time machine. Gano'n nga ba? Yung title ng ng kabanata, kung ano ang dulot ng panitikan sa tawag ng laman. Simulan natin. Painitin natin ang ito. Hayok na parang blob si Isabel sa pagsimot at pagsipsip ng namamaga kong panitik. Ayaw paawat ng sex freak na to. Lapat ang likod ko sa kama. Ang mga paa ko nakatapak sa sahig. Kung nasaang nakaluhod si Isabel at sumasamba sa nangangalit kong kandila. Hanggang sa sumambulat ng sanlat sa akong similya sa bunganga niya. Pakitang gilas sa pagmumog ng kondensadang naglawas sa anyang bibig. Sa kanilunok, tumindig siya upang laplapin sana ang dila ko. Tangina naman, Chong! Nilabas ko yan tapos ipapasok mo sa akin. Pampers muna. Pigil ang halinghing at ungol namin ni Isabel habang bumabaon ako sa kailaliman niya. Ang pagitan ng mga kwarto sa lugar na nirerentahan ko ay kahoy na dingding lang. Nakikihalo sa mga impit na paghiyaw namin ang ngiyaw ni Melquiades. Tila nakikipagdiwang ang alaga kong pusa sa himala ng gabing ito. Nakikisawsaw pati ang mga mata ng paborito kong porn star na si Ameri Ichinose wala sa poster sa dingding. Namangha ako sa mga posisyong ipinimalas ni Isabel. Unorthodox, limitless possibilities. Naglaho ang panabing ng campus crush at biglang isa na siya ngayong contortionist sex freak.